TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 551, Kabanata 551, Labanan ng Malakas. Ramdam ang pressure at aura na pinakawalan ni Manuel Bennett, talagang pinigilan siya nito bilang kapalit. Isang hitsura ng sorpresa ang lumitaw sa mga mata ng Evil Butcher. Gayunpaman, hindi siya nagtago ng anumang takot, at sa kabaligtaran, ipinakita ng kanyang mga mata ang kanyang matinding pagnanais na makipaglaban. Lumaban ka. Ang Evil Butcher ay nagpakawala ng dagandong, na naniningil kay Manuel Bennett na parang isang truck. Klang, klang, klang. Ang lakas ng Evil Butcher ay nakakatakot sa sukdulan, at sa bawat hakbang, nadudurog niya ang isang malaking piraso ng mga slab ng bato. Bukod dito, ang Evil Butcher ay hindi lamang malaki ngunit mabilis din. Lumaban ka. Nagpakawala rin si Manuel Bennett ng dagandong, naging gintong liwanag at nagmamadaling sumulong. Sa isang iglap, sina Manuel Bennett at ang Evil Butcher ay nagsara ng distansya, at pareho silang naghagis ng suntok. Isang gintong higanteng kamao at isang platinum na higanteng kamao ang pumutol sa kalangitan, na dumudurog sa hangin at nagpakawala ng kaluskos na tunog ng mga pagsabog. Boom! Malakas na nagsalpukan ang dobleng kamao, parang kulog na shock na sumasabog sa lupa. Ang kahangahangang totoong chi at enerhiya ay nagmula sa punto ng epekto, nakakatakot hanggang sa sukdulan. Dumadagandong. Boom, boom, boom. Ang mga lansangan ay nanginag, ang mga bahay ay yumanig, at ang malalaking alon ay hinampot sa ilog, na nagbubuhat ng mga bangka sa hangin. Ang mga tao sa mga nakapaligid na tindahan ay natakot at tumakas mula sa mga tindahan, nagmamadaling lumikas sa lugar. Ang mga tao sa malayong kalye ay nakatitig din na tulala, nanginginig na hindi mapigilan. Oh my God, anong nangyayari? May kinukunan ba silang pelikula? Mukhang hindi naman sila kinukunan ng pelikula, hindi naman ito parang movie special effects. Kung hindi pelikula, nag-aaway ba talaga sila? Diyos ko, ang dalawang ito ay sadyang hindi makatao. Ang mga tao sa kalye ay tumingin at nag-usap ng may takot at kuryusidad. Ang susunod na segundo. Boom! Ang lupa sa ilalim ng dalawang lalaki ay patuloy na nabasag at gumuho. Ang malalaking alon na lumundag sa hangin at ang mga bangka ay sunod-sunod na sumabog. Ang mga dingding ng mga nakapaligid na bahay ay basag at umaalog-alog. Sa ilalim ng nakakatakot na sagupaan na ito, si Manuel Bennett at ang Evil Butcher ay sabay na umatras. Ang Evil Butcher ay napaatras ng mahigit 10 metro bago pinatatag ang sarili. Si Manuel Bennett ay umatras lamang ng 7 o 8 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Kahit na ito ay isang pagsisiyasat lamang. Naramdaman din ni Manuel Bennett ang lakas ng Evil Butcher. Marahil, ang lakas ng Evil Butcher ay halos maihahambing sa kanyang third senior sister. Hahaha. Ang mga mata ng Evil Butcher ay napuno ng pananabik, at siya ay tumawa ng malakas, tulad ng inaasahan, ikaw ang taong nakatalo sa Jade-Faced Slaying God, ang iyong lakas ay talagang kakilakilabot. Halika, ituloy natin. Sige. Malakas ding sagot ni Manuel Bennett. Bago pa bumagsak ang boses niya. Si Manuel Bennett at ang Evil Butcher ay nag-flash at nag-asaran muli sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, mas bumilis pa ang takbo nila, at mas marahas ang pressure at aura na lumabas sa katawan nila. Sa isang iglap, boom! Ibinato ng dalawa ang kanilang pangalawang suntok, malakas ang banggaan. Ang puwersang lumabas mula sa kanilang pangalawang suntok ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa una. Matapos ihagis ang pangalawang suntok, pareho silang hindi umatras at sa halip ay ibinato ang kanilang pangatlong suntok. Boom! Ang lakas na nagmumula sa kanilang ikatlong suntok ay hindi bababa sa 30 beses na mas malaki kaysa sa una. Mas nakakakilabot, mabangis, at nakakaloka. Dumagundong. Ang mga nakapalibot na bahay at maliliit na gusali ay hindi na nakayanan ang puwersa at tuluyang gumuho, na naging mga tambak na guho. Lumipad ang mga nagkalat na bato, at ang alikabok ay gamulong, na nagwawalis sa lahat ng direksyon.
Ang malalaking alon sa ilog ay patuloy na umaalon at pumutok. Matapos ang ikatlong suntok ay nagbanggaan. Si Manuel Bennett ay umatras ng 10 metro, ngunit pinatatag ang sarili. Ang Evil Butcher ay umatras ng mahigit 20 metro, bahagya lamang na napatitag ang sarili. Kahit na ang kanyang braso ay nakakaramdam ng parehong sakit at pamamanhid, ang Evil Butcher ay mas nasasabik, ang kanyang dugo ay kumukulo sa loob niya. Mabuti, kasiya siya, kasiya siya. Tumawa ang Evil Butcher at sumigaw, Mr. Bennett, itigil mo na ang pagsubok at ipakita ang iyong tunay na lakas. Gusto ko talagang malaman, kung gaano ka kalakas. Tumango si Manuel Bennett, since that's the case, let's fight for real. Walang problema. Tumango ang Evil Butcher, sang-ayon. Hindi pa bumabagsak ang boses. Rumble, rumble, rumble. Isang mas nakakasilaw na platinum light ang kumislap sa katawan ng Evil Butcher at sa kanyang mga mata. Isang mas marahas na enerhiya ang sumabog mula sa loob, na puno ng walang katapusang pagkawasak, kabagsikan, at pagkawasak. Klang! Pilit na tinapakan ni Manuel Bennett ang lupa, gumuho ang lupa sa ilalim niya, at ligaw na pinakawalan ang kanyang tunay na chi. Ang kanyang katawan at mga mata ay kumislap din ng mas nakasisilaw na gintong liwanag, napakalaki at walang kapantay. Siyempre, bagamat ipinakita na ngayon ni Manuel Bennett ang kanyang tunay na lakas, hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Kung tutuusin, nagustuhan niya ang estilo ng Evil Butcher. Siya ay prangka at dominante, at sa gayon ay karapat-dapat sa pakikipagkaibigan. Kaya, gusto lang niyang magkaroon ng friendly match, at walang intensyon na patayin ang Evil Butcher. Ituloy mo, lumaban ka. Ang Evil Butcher ay nagpakawala ng mahinang dagandong na parang kulog at sinugod si Manuel Bennett. Lumaban ka. Si Manuel Bennett ay umungal din, ang kanyang katawan ay kumikislap na parang isang guhit ng liwanag, na sinasalubong ang pag-atake ng direkta. Sa isang iglap ng pagsara, nauna ang Evil Butcher at nagpakawala ng suntok. Sinagot ni Manuel Bennett ang sarili niyang suntok, at may tunog, hinarangan ito. Kaagad pagkatapos, itinaas ng Evil Butcher ang kanyang kanang paa, tulad ng isang platinum battle axe, na nagwawalis patungo sa dibdib ni Manuel Bennett. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang paa, na tila isang gintong mabigat na martilyo, na baliw na winalis ito. Klang! Nagbanggaan ang magkabilang binti, at umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog sa kalangitan sa gabi. Nang makita ang sunod-sunod na labanang ito, si Lily Tisdale, Barden Bard, at maging si Prajna Bates ay napuno ng pananabik. Sa susunod na 10 minuto o higit pa, ang dalawa ay nasangkot sa isang mas nakakatakot na labanan sa mga lansangan. Bukod dito, habang lumalaban sila, lalo silang lumaki ng mabilis at mabangis. Dang, dang, dang. Boom, boom, boom. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga tunog ng dumadagandong na impact at pagsabog. Mahigit 100 nakapalibot na bahay ang nawasak na. Ang mga tao sa kalye sa malayo ay pawang takot na walang talino, nakatitig na parang nanunood ng halimaw. Maging sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay labis na nabigla. Barden Bard clicked his tongue and said, so ito ang lakas ng Evil Butcher. As expected, napakalakas niya. Kung haharapin ko siya, siguradong hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Idinagdag din ni Lily Tisdale, kaya ko siyang labanan ng higit sa 10 round, ngunit sa huli, tiyak na matatalo ako. Napalunok ng mariin si Prajna Bates at sinabing, ang Evil Butcher ay isang presensya na maihahambing kay Sister Stanley Wheeler, at siya ang Master of the Slaughter God Temple, ang King of Assassins. Kung ang kanyang lakas ay hindi mabigat, hindi niya makokontrol ang isang nangungunang assassin organization. Natatarantang tanong ni Elinda, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Bahagyang ngumiti si Prajna Bates at sinabing, Sister Elinda, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. Sa sandaling ito, hindi lamang si Lily Tisdale at ang iba pa ang nagulat kundi pati na rin ang mga nakatagong assassin ng Slaughter God Temple ay tahimik na nanunood sa labanang ito.
Ang mga assassin na ito ay nakikita ng lahat na ang kanilang guro ay inilabas ang kanyang buong lakas, ngunit hindi pa rin niya natalo ang bata sa East Nation. Bukod dito, naramdaman pa nila na unti-unting nawawala ng lakas ang kanilang guro. Ito ay talagang hindi maisip. Kabanata 552, Kabanata 552, Imbitasyon mula sa Slaughter God Temple. Sa katunayan, hindi nakakagulat na siya ang pinakamabilis sa kasaysayan na bumangon mula sa isang C-class na mapanganib na tao tungo sa isang S-class na mapanganib na tao sa Dark World. Tunay na makapangyarihan at nakakatakot. Ang lahat ng mga mamamatay na nakatago sa mga anino ay may ganitong kaisipan. Sa sandaling ito, boom! Sa isang muffled na pagsabog. Ham! Ang Evil Butcher ay direktang natangay at nahulog sa Rhine River. Gayunpaman, sa panahon ng kanyang pagbagsak ng paglipad, siya ay bumagsak sa hangin ng ilang beses bago lumapag ng matatag sa ibabaw ng tubig. Tumalon si Manuel Bennett, tumakbo ng ligaw sa mga alon at sumusugod sa Evil Butcher. Nakita ko si Manuel Bennett na paparating na mabangis. Ang Evil Butcher ay hindi nag-atubili at sumugod kay Manuel Bennett. On their way patungo sa isa't isa. Sunod-sunod na tumaas ang malalaking alon sa ilog, na lumikha ng kamangha-manghang tanawin. Sa isang iglap, parehong tumawid ng 12-dosenang metro at malapit na ulit. Ang Evil Butcher ay mabangis na humakbang pababa, ang kanyang matibay na katawan ay pumailanglang sa langit. Pagkatapos tumalon sa hangin, itinutok niya ang kanyang paa pababa, tumama patungo sa umaakay na si Manuel Bennett na may isang malakas na suntok. Ang sipa na ito ay hindi kapani-paniwalang kakilakilabot, tulad ng isang puting gintong higanteng kutsilyo na nahati, determinadong sirain ang lahat. Sa halip, humakbang pasulong si Manuel Bennett at naghagis ng suntok, tumama pataas. Boom! Sinalubong ng kamao ang paa, lumilikha ng nakakabinging kaluskos na parang kulog. Maliwanag na liwanag, true chi raging, enerhiya na lumilipad. Ang tubig sa ilalim ng mga paa ni Manuel Bennett ay nagsimulang tumalon, na lumikha ng puyo ng tubig sa ibabaw ng ilog. Gayunpaman, sa kabila ng nangingibabaw na suntok ng Evil Butcher, hinarang pa ito ni Manuel Bennett. Bukod dito, ang lakas ng suntok na ito ay sapat na para ipadala ang Evil Butcher na mas mataas sa langit. Ang Evil Butcher ay sumilip sa hangin, pinagsalikop ang kanyang mga kamao, at parang nag-transform sa isang puting gintong higanteng martilyo, hinampos ng malakas si Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay hindi nag-atubili at pinaikot muli ang kanyang suntok, na nagpakawala ng kanyang malakas na espiritu ng pakikipaglaban at walang takot na hamampos pataas. Boom! Parang meteor impact ang banggaan, earth-shattering. Ang ilog sa ilalim ng paa ni Manuel Bennett ay direktang nag-ambala, kahit na inilantad ang ilalim ng ilog. Gayunpaman, hinarang ni Manuel Bennett ang buong lakas na pag-atake ng Evil Butcher. Kaagad pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng puwersa sa kanyang kanang braso at naglunsad ng isa pang pag-atake. Umalis ka! Sinabayan pa ng malakas na sigaw. Sa isang nakakabinging boom, ang Evil Butcher ay natangay. Umuungol. Pagkatapos lumipad pabalik ng mahigit 12 metro, nang walang anumang paghinto, ang Evil Butcher ay nagpakawala ng matinding dagandong at galit na sumugod kay Manuel Bennett. Habang papalapit siya, pinakilos niya ang lahat ng kanyang lakas, pinaikot ang isang malakas na suntok at nag-strike out. Gaya ng pagsuntok niya, ang mga dambuhalang alon sa tubig ay patuloy na umaalon, na parang nabubuo sa isang higanteng pating, na humahampas kay Manuel Bennett. Umuungol. Nagpakawala rin si Manuel Bennett ng mala-dragon na pag-ungol, na patuloy na pinalakas ang kanyang true chi sa loob at pinipihit ang isang suntok, sumasabog paitaas. Habang inilunsad ang kanyang suntok, ang mga higanteng alon sa ilog ay lumundag at natipon sa isang higanteng dragon sa kalangitan, na bumagsak patungo sa higanteng pating. Sa isang iglap, bang! Boom! Malakas na nagsalpukan ang mga suntok ni Manuel Bennett at ng Evil Butcher. Ang nabuong tubig na higanteng pating at higanteng dragon ay mabangis din ang epekto sa isa't isa. Ang susunod na sandali, sa isang nakakagulat na pagsabog,
Ang nagbabanggaan na higanteng Pating at higanteng Dragon sa kalangitan ay sabay-sabay na sumabog, na nagiging hindi mabilang na mga patak na nakakalat pababa. Si Manuel Bennett at ang Evil Butcher ay muling pinalipad pabalik sa parehong oras. Ang Evil Butcher ay dumausdad sa ibabaw ng ilog ng mahigit 30 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Si Manuel Bennett naman ay dumausdas lamang ng 100 metro bago pinatay ang sarili. Matapos patatagin ang kanilang mga katawan. Pinagpag ni Evil Butcher ang kanyang manhid na braso at malakas na sinabi, "Mr. Bennett, napakalakas mo talaga. Mukhang mas malakas ka pa sa naka-record sa dark web." Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, "Mr. Evil Butcher, hindi ka masyadong masama sa sarili mo." Pagkatapos, nagtanong si Manuel, "Gusto mo bang magpatuloy sa pakikipaglaban?" Hinaway-kaway ni Evil Butcher ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi na, wala nang laban. Kung itutuloy ko, humihingi lang ako ng gulo." Nakangiting tumango si Manuel Bennett at sinabing, "Sige, itigil na natin ang pag-aaway at huwag nating sirain ang lugar na ito." Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa pampang. Si Lily Teasdale, Barden Bard, Frojna Bates, at Elinda ay nagmamadaling tumakbo. Ang Evil Butcher ay tumingin kay Manuel Bennett ng may pagpapahalaga at sinabing, "Mr. Bennett, na gumamit ng isang matandang kasabihan mula sa iyong East Nation, tila natama namin ito sa unang tingin. Kaya, gusto kong anyayahan ka at ang iyong mga kaibigan na makipag-inuman sa akin. Gusto mo bang sumama sa amin, Mr. Bennett?" "Oo naman." Tumango si Manuel Bennett. "Haha, ang galing." Tawa ng tawa si Evil Butcher at winagaway ang kamay. Mabilis na dumating ang isang hidden assassin. "Master, ano pong order nyo?" Magalang na tanong ng assassin. Tumingin si Evil Butcher sa paligid at sinabing, "Bilangin mo kung ilang bahay ang nawasak at siguraduhing mabayaran ang mga ito." "Oo, guru." Tumango ang assassin bilang pagsang-ayon. Magsasalita na sana si Manuel Bennett. Sinabi ni Evil Butcher, "Mr. Bennett, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Pero, dahil sinimulan ko ang laban na ito, tama lang na tumbasan ko ito. At saka, ang maliit na halagang ito ay wala sa ating Slaughter God Temple." "Sige." Ngumiti si Manuel Bennett at tumingin kay Evil Butcher ng may paghanga. Sa katayuan ngayon ni Evil Butcher, kahit hindi siya makabawi, walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. At bihirang makakita ng isang taong may ganoong lakas at mataas na katayuan tulad ng Evil Butcher na hindi nang aapi sa mahihina. "Mr. Bennett, tara na." Tumawa ng malakas si Evil Butcher, inakbayan si Manuel Bennett, at lumayo sa eksena. Mabilis na sumunod sina Lily Teasdale, Barden Bard, Frojna Bates, at Elinda. Pagkatapos umalis sa pampang ng Rhine River, sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang partido sa isang customized na extended version Maybach at nakarating sa isang low-key at marangyang bar. Sa loob, isang propesyonal na banda ang tumugtog ng piano at saxophone. Ang musika ay malambing at nakapapawi, perpekto para sa isang maliit na pagtitipon, nang walang maingay na kapaligiran ng isang regular na bar. Sa patnubay ng waitress, umupo ang grupo ni Manuel Bennett sa isang booth sa sulok. Nag-order si Evil Butcher ng 2 mug ng Corona Ice Beer at ilang merienda. Nang ihain na ang beer at merienda, pinuno ni Evil Butcher ng beer ang mga baso ng lahat at nakangiting sinabi, "Mr. Bennett, dahil magkakilala na tayo, hindi mo ba ako ipapakilala sa iyong mga kaibigan?" Noon ipinakilala ni Manuel Bennett, ang magandang babae na ito ay ang presidente ng Western Medicine Association, si Elinda. "Ang dalawang ito ay aking mga kapatid, sina Lily Teasdale at Barden Bard." Tungkol sa babaeng ito, miyembro din siya ng Assassin World Mu, na pinangalanang Frojna Bates. Itinaas ni Evil Butcher ang kanyang baso at sinabing, "Tadhana na tayo makakatipon dito ngayon, kaya't mag-toast tayo. Cheers!" Tinaas din ni Manuel Bennett at ng iba pa ang kanilang mga salamin. Pagkatapos mag-clink ng baso, direktang ininom ni Evil Butcher ang buong baso ng beer ng sabay-sabay. "Holy crap, napaka-bold." Kinagat ni Barden Bard ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Well, hindi tayo matatalo, cheers."
With that, dinampot din ni Bardenbard ang kanyang buong baso ng beer at nilagok ito. Uminom din sina Manuel Bennett at Lily Teasdale ng kanilang buong baso ng beer. Gayunpaman, nag-alinlangan sina Prajna Bates at Elinda. Pinunasan ni Evil Butcher ang kanyang bibig, tumawa, at sinabing, ang dalawang magagandang babae ay maaaring uminom sa kanilang sariling bilis. Salamat. Nagpasalamat sina Prajna Bates at Elinda at humigop bago nilapag ang baso. Matapos maubos ang isang baso ng serbesa, tumingin si Evil Butcher kay Manuel Bennett at sinabing, Mr. Bennett, sa totoo lang, pumunta ako sa iyo sa pagkakataong ito hindi lamang para makipagkumpetensya sa iyo kundi para sa ibang layunin. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, pakiusap huwag mag-atubiling sabihin ang iyong isip, Mr. Evil Butcher. Sinabi ni Evil Butcher, Mr. Bennett, nais kong anyayahan ka na sumali sa aming Slaughter God Temple. Hanggat payag ka, maaari kitang gawing Vice Hallmaster ng ating Slaughter God Temple. Kabanata 553, Kabanata 553, ang alitan sa pagitan ng dalawang babae. Gusto mo ba akong imbitahan na sumali sa Slaughter God Temple? Nagulat si Manuel Bennett sa isang iglap. Halatang hindi inaasahan na sinusubukan siya ng Evil Butcher na kunin siya. Tama na. Tumango ang Evil Butcher at sinabing, kahit na ang ating Slaughter God Temple ay nasa pinakahuli sa 4 na top-level assassin organizations. Ang aming impluensya ay hindi mas mahina kaysa sa iba pang 3 major assassin organizations. Bukod dito, naniniwala ako na hanggat sumasali sa amin si Mr. Bennett, tiyak na patuloy na lalakas ang ating Slaughter God Temple. Sana Mr. Bennett, pag-isipan mo ito. Bumantong hininga si Manuel Bennett at sinabi, Mr. Evil Butcher, isang karangalan para sa akin na maimbitahan na sumali sa Slaughter God Temple. Gayunpaman, hindi ko naisip na sumali sa anumang organisasyon ngayon. Kaya, bakas sa mukha ng Evil Butcher ang kawalan ng kakayahan, so, tinatanggihan mo ako. Sabi ni Manuel Bennett, Mr. Evil Butcher, actually, kahit hindi ako sumali sa Slaughter God Temple, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Mr. Bennett, hindi ka na ba talaga magre-reconsider? Gusto pa rin ng Evil Butcher na hikayatin si Manuel Bennett. Talagang hinangaan niya si Manuel Bennett. Hindi lang malakas si Manuel Bennett, bumagay din sa panlasa ng Evil Butcher ang kanyang personalidad. Kung magtutulungan sila, napakaganda. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Evil Butcher, salamat sa iyong imbitasyon. Gayunpaman, kalimutan na natin ito. Ang Evil Butcher ay huminga ng malalim at sinabi, ang mga ordinaryong tao na tumatanggap ng aking paanyaya ay tiyak na matutuwa at magpapasalamat. Tanging Mr. Bennett, maaari kang tumanggi ng ganoon kasimple. Mr. Bennett, ikaw ay talagang pambihira. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Evil Butcher, tinatrato kita bilang isang kaibigan, kaya handa akong maging tapat sa iyo. Dahil hindi ko naisip na sumali sa Slaughter God Temple, natural na kailangan kong sabihin ito ng direkta. Sige. Nagkibit balikat ang Evil Butcher at sinabing, bagaman hindi ako makakatrabaho sa iyo, Mr. Bennett, ang pagiging kaibigan mo ay maganda pa rin. Mr. Bennett, tawagan natin ang isa't isa na magkapatid mula ngayon. Tatawagan kitang Kuya Bennett, at maaari mo akong tawaging Kuya Butcher. Sige. Sumang-ayon si Manuel Bennett nang walang pag-aalinlangan. Nagtanong ang Evil Butcher, Brother Bennett, natapos mo na ba ang iyong negosyo dito? Tumango si Manuel Bennett, tapos na, bakit? Sinabi ng Evil Butcher, gusto kong anyayahan ka at ang iyong mga kaibigan na bisitahin ang ating Slaughter God Temple, ano sa palagay mo, Brother Bennett? Ang galing! Ang galing! Si Prajna Bates, na nasa gilid, ay tuwang-tuwang pumalakpak sa kanyang mga kamay. Iyon ang headquarters ng Slaughter God Temple, isang lugar na pinapangarap ng hindi mabilang na mga assassin sa Dark World. Ngayong inimbitahan na siya ng Evil Butcher, natural na gusto niyang pumunta. Curious na tanong ni Manuel Bennett, Kuya Butcher, nasaan ang Slaughter God Temple mo? Sumagot ang Evil Butcher, nasa isang maliit na isla sa Arctic Ocean. Ang Arctic Ocean. Ang Extreme Northland.
Lumiwanag ang mga mata ni Manuel Bennett nang marinig ito. Sa panahong ito, pinag-iisipan niyang hanapin ang Extreme Cold Land, Extreme Heat Land, at Lightning Converging Land para sa paglilinang. At dahil ang Slaughter God Temple ay matatagpuan sa malamig na hilaga, natural na gusto niyang maglakbay. Kung makakahanap siya ng isang mahusay na lugar para sa paglilinang doon, ito ay magiging perpekto. Tama na yan. Tumango ang Evil Butcher. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, sige, pupuntahan kita, Kuya Butcher. Nang makitang sumang-ayon si Manuel Bennett, ngumiti ang Evil Butcher, sige, umalis na tayo bukas ng umaga, paano na? Siyempre, pwede naman. Tumango si Manuel Bennett. Sa pagkakataong ito, mukhang dismayado si Elinda at sinabing, Mr. Butcher, gusto ko rin pong bisitahin ang inyong lugar noon. Sa kasamaang palad, mayroon pa akong mga gagawin dito, kaya natatakot ako na hindi ako makakapunta. Tumawa ang Evil Butcher at sinabing, Miss Elinda, since you can't make it this time, you can still come next time. Ang aming Slaughter God Temple ay palaging tinatanggap ang iyong pagbisita. Walang ganang sabi ni Elinda, well, then I'll have to wait for the next opportunity. Pinunumuli ng Evil Butcher ng alak ang mga baso ng lahat, Tara, tapusin na natin ang usapan at uminom. Uminom sila hanggang hating gabi, bandang 11:00. Sumakay ang grupo ni Manuel Bennett sa kotse ni Evil Butcher at dumating sa entrance ng Hilton. Sinabi ni Evil Butcher, Brother Bennett, susunduan kita bukas ng umaga. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos nilang magpaalam, umalis na ang Evil Butcher. Pumasok silang 5 sa hotel at nakarating sa front desk. Sabi ni Bennett, Miss, pwede mo ba kaming tulungan na mag-book ng 5 kwarto? Sabi ng receptionist, I'm sorry, sir, 3 na lang ang kwarto natin. Sabi ni Manuel Bennett na walang imek, 3 kwarto na lang ang natitira. Oo, Ginoo. Tumango ang receptionist at sinabing, kasalukuyang peak tourism season, kaya mabilis na nabook ang mga kwarto. Kung hindi ka nasiyahan, maaari mong tingnan ang ibang mga lugar. Sinabi ni Bard, Brother Bennett, huwag na tayong mag-abala pa. Maaari kaming magsama ni Mr. Tisdale sa isang silid. Ang 2 pang kwarto ay maaaring italaga sa inyong 3. Bahagyang namula si Prajna Bates at nag-aalangan na sinabi, Mr. Bennett, how about I share a room with you? Sabi ni Elinda, Prajna girl, hayaan mo akong makisama sa isang kwarto kay Mr. Bennett. Maaari mong kunin ang kabilang kwarto. Si Prajna, na may pagkatulala sa mukha, ay umiling at sinabing, hindi, Sister Elinda, hayaan mo na ang kabilang silid ay sa iyo. Umiling-iling pa si Elinda, no, big sisters should make way for their little sisters. Nagkatinginan ang 2 babae na may hindi maipaliwanag na kahulugan sa kanilang mga mata. Napangiti si Bard at sinabing, Miss Elinda, girl Prajna Bates, I think you should just stop arguing and both share a room with Brother Bennett. Parehong natulala sina Elinda at Prajna. Inis na sabi ni Manuel Bennett, Barden, nangangati ka bang tamaan? Stop chiming in. Mr. Bennett, ikaw ang magdedesisyon kung sino ang makakasama mo sa isang kwarto. Ibinaling ni Prajna ang kanyang ulo upang tingnan si Manuel Bennett at nagtanong habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Tama, ikaw ang magdesisyon. Lumingon din si Elinda para tingnan si Manuel Bennett. Nang makitang ipinaubaya sa kanya ng 2 babae ang desisyon, biglang nakaramdam ng lungkot si Manuel Bennett. Tahimik na tumawa si Bard sa gilid, Ulong, si Brother Bennett ay nakatagpo ng isang mabigat na problema. Ang pagpili ng alinman sa isa ay hindi makakabuti para sa kanya. Hindi napigilan ni Lily Tisdale na matawa. Kung kailangan niyang pumili, siya rin ay nasa dilema. Kaya seryoso niyang sinabi, mababawasan lang ng mga babae ang bilis kong paghugot ng espada. Tumingin si Bard kay Lily Tisdale na parang tulala, at sinabing, kung gayon maaari kang mabuhay gamit ang iyong espada sa hinaharap. Si Manuel Bennett ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay direktang sinabi. Sige, Prajna,
Elinda, tumigil ka na sa pakikipagtalo. Sa isang kwarto ako matutulog, at pwede kayong dalawa sa isa. Pagdesisyonan natin ito ng masaya. Pagkasabi nito, direktang sinabi ni Manuel Bennett sa receptionist, ay book ang mga silid. Matapos makuha ang mga room card, sumakay si Manuel Bennett at ang kanyang grupo sa elevator. Matapos mahanap ang mga kwartong na-book nila. Hindi nagatubili si Manuel Bennett, ini-swipe ang room card, nagmamadaling pumasok, at isinara ang pinto ng putok. Nagmamadaling pumasok sina Lily Teasdale at Barden Bard sa isa pang silid. Sa isang iglap, si Prajna at Elinda lang ang naiwan sa koridor. Naiinis na sabi ni Elinda, bakit ang bilis tumakbo ng lalaking yun? Parang gusto na talaga namin siyang matulog. Talaga, nakakainis. Sumali si Prajna. Nagkatinginan ang dalawang babae, hindi napigil ang tumawa, humahadjadjak habang nanginginig ang katawan. Sa sandaling ito, pumasok si Manuel Bennett sa silid at tuluyang nakahinga. Sa katunayan, ang pakikitungo sa mga babae ay mahirap. Umiling siya, naligo sa banyo. Pagkalabas ng banyo, tinawagan niya si Julia Stewart para ipaalam na ligtas siya, pagkatapos ay umupo sa kama. Inaasahan niya na ang paglalakbay na ito sa Extreme Northland ay makakatulong sa kanya, Lily Teasdale, at ang iba pa na gumawa ng malaking pag-unlad sa kanilang paglilinang. Sa kaisipang iyon, nagsimulang maglinang si Manuel Bennett. Ngayon, kailangan niyang sakupin ang bawat minuto at segundo para magsaka, hindi niya kayang mag-aksaya ng oras. Kabanata 554, Kabanata 554, nagtagpo ng personal ang hari. Sa sandaling ito, sa kwartong katapat ni Manuel Bennett, naka-slip robe si Elinda, nakasandal sa kama at nagbabrowse sa cellphone. Kahit maluwag ang pantulog ay hindi nito naitago ang matangkad at hubog ng katawan ng babae. Lalo na yung mahahabang binti, patas, tuwid, at balingkinitan. Sa oras na ito, lumabas din ng banyo si Prajna Bates, nakatatapos lang maligo, na nakasuot ng maluwag na pantulog. Sinulyapan ni Elinda ang isang bahagi ng Prajna at hindi nasisiyahang sinabi, munting kapatid na babae Prajna, hindi ko inaasahan na hindi ka pa masyadong matanda, ngunit medyo malaki ka na. Itinaas ni Prajna ang kanyang ulo, hindi sumuko, at sinabing, Sister Elinda, mas matanda ka sa akin, ngunit mas maliit ka sa laki. Ikaw. Biglang nabulunan si Elinda at hindi makapagsalita, kumabog ang dibdib sa galit. Gayunpaman, ito ay totoo. Bagamat matangkad siya, hindi talaga ito kasing ganda ng babaeng nasa harapan niya, na cute at adorable sa labas, pero may curvaceous figure. Umiling siya, iniba ang usapan, at nagtanong, Little Sister Prajna, crush mo si Mr. Bennett, hindi ba? Ako. Namula si Prajna, nauuto, ako. Siyempre gusto ko si Mr. Bennett. Siya ang kuya ko kung tutuusin. Inilibot ni Elinda ang kanyang mga mata kay Prajna at sinabing, Little Sister Prajna, walang ibang tao sa paligid ngayon, hindi ka ba maaaring maging tapat? Huminga ng malalim si Prajna at sinabing, oo, gusto ko si Kuya Bennett, hindi ba? Oo. Tumango si Elinda at sinabing, gusto ko lang si Mr. Bennett, kaya hayagang inamin ko ito. Pagkasabi noon, curious na nagtanong si Elinda, hindi ba't may matandang kasabihan sa East Nation na nagsasabing kung mas malapit ka sa tubig, mas madaling mahuli ang buwan? Bakit hindi ka pananalo kay Mr. Bennett? Walang magawang sinabi ni Prajna, gusto ko, ngunit hindi ako binibigyan ni Kuya Bennett ng pagkakataon. Ano ang magagawa ko? Tumawa ng malakas si Elinda at sinabing, parang pareho tayo ng sitwasyon, this makes me feel much better. Ngumuso si Prajna, huwag kang masyadong maangas. Maghintay ka lang, hindi magtatagal bago ko matalo si Kuya Bennett. At saka, may sikreto akong sasabihin sa iyo, tinanggap na ako ni Sister Stewart. Kaya, hanggat pumayag si Kuya Bennett sa akin, ako ang magiging babae niya. Nagulat si Elinda, tinanggap ka ni Miss Stewart. Oo. Humajijek si Prajna, nagseselos. Nabaliw si Elinda, no, I have to work harder. Hahaha. Tagumpay na tumawa si Prajna. Sige,
Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako. Diretsyong gamulong si Elinda at idiniin si Prajna, sabihin mo sa akin, paano ka naging ganito kalaki? Hindi ko sasabihin sa'yo. Bahagyang ngumuso si Prajna at hindi umimik. Hindi sasabihin, ha? Tapos kukulitin kita. Diretsyong inabot ni Elinda at sinimulang kilitiin si Prajna. Ang dalawang babae ay agad na nagsimulang maglaro sa kama. Maaga kinaumagahan. Nasa unang palapag na restaurant ng hotel. Sina Manuel Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, Prajna, at Elinda ay sabay na nag-aalmusal. Nang makita sina Prajna at Elinda na nag-uusap at nagtatawanan, si Manuel Bennett ay labis na naguluhan. Anong nangyayari? Bakit naging maganda ang relasyon ng dalawang babae matapos mag-overnight together? Pagkatapos ng almusal, dumating silang 5 sa entrance ng hotel. Nakita nila ang evil butcher na naghihintay na sa labas. Haha, magandang umaga, Kuya Bennett. Tumawa ang evil butcher habang binabati sila. Magandang umaga, Kuya Butcher. Binati naman siya ng lahat. Sinabi ng evil butcher, walang karagdagang ado, aalis na ba tayo? Okay. Tumango si Manuel Bennett bilang tugon. Nag-aatubili na sinabi ni Elinda, Manuel, tinawagan lang ako ni Smith, pinapunta ako sa Maria Hospital, kaya hindi kita makita. Ayos lang. Umiling si Bennett at curious na nagtanong, bakit ngayon mo lang ako tinatawag sa pangalan ko? Di ba Mr. Bennett ang tawag mo sa akin noon? Tumawa si Elinda at sinabing, ang pagtawag sa iyo ng Mr. Bennett sa lahat ng oras ay kakaiba, ang pagtawag sa iyo sa iyong pangalan ay mas magiliw. Siyempre, if you don't mind, I could call you dear. Mahal. Pilit na ngumiti si Bennett at sinabing, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Pagkatapos, idinagdag ni Bennett, maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras kung may dumating. Manam. Tumango si Elinda at sa kaniyakap ng mahigpit si Bennett, pabulong, mag-iingat ka, bibisitahin kita sa East Nation kapag may oras ako. Ikaw din bahala. Inabot din ni Bennett at niyakap ang babae. Di nagtagal, sumakay sina Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates sa kotse kasama ang evil butcher at umalis ng hotel. Pinagmasdan ni Elinda ang sasakyang papalayo. Hanggang sa mawala sa paningin niya ang sasakyan ay napalingon siya. Marahan siyang bumantong hininga, naghahanda ng pumara ng taxi. Pagkatapos ay nakita niya ang isang marangyang motorcade na papalapit mula sa malayo. Maya-maya, huminto ang motorcade sa entrance ng hotel. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Kasama ang isang grupo ng mga tagapag-alaga na nakapaligid sa kanya, isang lalaking nakasuot ng maningning na kasuotan at may pambihirang kilos ang lumabas sa sasakyan ng matanda ay walang iba kundi si Haring Williams ng Windmill Country. Oh my God, bakit nandito ang hari? Nandito ba ang hari para makita ang isang tao? Kahit na, hindi naman kailangang personal na dumating ang hari, di ba? Ang mga tao sa kalye at pagpasok at paglabas ng hotel ay napasigaw lahat sa pagkagulat. Pagkababa ng sasakyan ay lumapit si Williams kay Elinda. Pagbati, kamahalan. Yumuko si Elinda. Nagmamadaling nagtanong si Williams, President Elinda, hindi ba kasama mo ang banal na manggagamot na si Bennett mula sa East Nation? Nasaan siya? Tanong ni Elinda, kamahalan, ano ang kailangan mo kay Manuel? Sinabi ni Williams, sinabi sa akin ng Dean ng Maria Hospital kahapon na salamat kay Dr. Bennett na nalutas namin ang problema sa nakakahawang sakit sa Windmill Town. Kaya, gusto kong personal na makilala si Mr. Bennett ngayon at pasalamatan siya ng harapan. Nang marinig ito, lalong naging curious ang mga tao sa paligid. Sino itong Bennett the King na sinasabi? Isang karangalan na personal na pumunta sa kanya ang hari. At saka, si Mr. Bennett ay mula sa East Nation. Hindi mo ba narinig? Sinabi ng hari na nalutas ni Dr. Bennett ang problema sa nakakahawang sakit sa Windmill Town, tiyak na siya ay isang taong hindi pangkaraniwan. Nagbulang-bulungan ang karamihan, naiinggit sa banal na manggagamot na si Bennett mula sa East Nation. Ang personal na matanggap ng hari ay isang walang kapantay na kaluwalhatian.
At kasama ang hari bilang kanyang suporta, hindi ba makakalakad ng patagilid si Mr. Bennet sa Windmill Country mula ngayon? Ikinalat ni Elinda ang kanyang mga kamay at sinabing, paumanhin, kamahalan, ngunit huli na ang lahat. Natarante si Williams, too late. What do you mean? Sabi ni Elinda, umalis na si Manuel at ang iba pa. Umalis sila. Napabuntong hininga si Williams, I was still a step too late. Maghihintay lang ako ng pagkakataong makilala si Dr. Bennet sa East Nation mamaya. Bumantong hininga si Elinda sa direksyon na iniwan ng sasakyan kanina. Ang taong ito ay nasa Windmill Country lamang sa loob ng isang araw, na nagdulot ng kaguluhan at nakakaakit pa ng atensyon ng hari. Malamang na ang lalaking ito ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa buong mundo sa hinaharap. Napakahusay na lalaki, kailangan niya talagang kumapit ng mahigpit sa kanya. Kabanata 555, Kabanata 555, Extreme Northland. Pagdating sa airport, sumakay si Manuel Bennet at ang kanyang grupo sa private jet ng Evil Butcher. Di nagtagal, lumipad ang eroplano, pumailang lang sa himpapawid. Nang mag-stabilize na ang eroplano, ang Evil Butcher ay naglabas ng ilang bote ng kanyang treasured alcohol, kahit na ang chef ay naghanda ng ilang merienda. Binuksan niya ang isang bote, natatawa-tawa habang sinasabi, Brother Bennet, Brother Teasdale, Brother Bard, may tagal pa tayo bago makarating sa Slaughter God Temple Headquarters, kaya uminom tayo. Napailing na lang si Barden Bard sa tuwa, Mr. Butcher, mahal mo nga ang alak mo, di ba? Naranasan na nila ang kanyang kapasidad sa pag-inom noong nakaraang gabi. Ito ay, sa isang salita, hindi pangkaraniwang. Kung hindi sila mga cultivator, hindi sila makakasabay sa pag-inom ng Evil Butcher. Tawa ng tawa ang Evil Butcher, well, alcohol is man's best medicine. Tumawa si Manuel Bennet, may kaibigan akong minsang sinabi sa akin, ang isang lalaki ay dapat uminom ng pinakamalakas na alak at ligawan ang pinakamagandang babae. Magaling sinabi. Hinamplas ng Evil Butcher ang mesa at tumawa, exactly what I was thinking. With that, he turned towards Prajna Bates. Prajna, if you can't drink, you can go for a spa. This plane has all the facilities for entertainment. Sumagot si Prajna, sino bang may sabing hindi ako makakainom? Inom tayo pagkatapos, hindi ako natatakot sa sinuman. Ha ha ha. Nang makita ang batang babae na nagsasalita ng mabangis na mga salita na may pinakamahinang tono, si Manuel Bennet at ang iba ay humagalpak sa tawa. Habang ang Windmill Country ay medyo malayo mula sa Slaughter God Temple Headquarters. Si Manuel Bennet at ang iba pa, na nagiinuman at nag-uusap, ay malayo sa pagkabagot. Makalipas ang mahigit 5 oras, sa wakas ay narating na ng eroplano ang Slaughter God Temple Domain. Sumilip sa bintana ang Evil Butcher, tumawa, malapit na tayo. Talaga. Ang mga mata ni Prajna ay kumikinang habang nagmamadaling pumunta sa bintana upang tumingin sa labas. Wow! Ang ganda ng isla! Hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat. Tumingin din sa bintana sina Manuel Bennet, Lily Teasdale, at Barden Bard. Sa malayo, nakita nila ang isang maliit na isla na nakapatong sa malawak na karagatan, tulad ng isang perla sa ibabaw ng dagat. Ang buong isla ay natatakpan ng nyebe at yelo, mga bundok at mga lambak na nababalot ng pilak, isang tanawin ng nakamamanghang kagandahan. Higit pa rito, ang nakapalibot sa pangunahing isla ay mas maliliit na isla, tulad ng mga bituin na nakapalibot sa buwan. Habang papalapit ang eroplano, mas nakikita ni Manuel Bennet at ng iba pa. Maraming mga bahay at kuta sa isla na may maraming tao na nagsasanay at nagpapatrolya. Sa gitna ng isla ay nakatayo ang isang mar-angle na pilak puting European-style na palasyo. Nakita rin nila ang mga hanay ng mga barkong pandigma na bakal na nakaangkla malapit sa baybayin, tulad ng mga hayop na bakal na nakatago sa baybayin. Makalipas ang kalahating oras, lumapag ang eroplano sa paliparan ng isla. Pagbaba ni Manuel Bennet at ng kanyang grupo, nakita nila ang isang grupo ng mga mamamatay tao na humakbang patungo sa kanila. Pagbati, guro ng hall.
Ang lahat ng mga pumatay ay inilagay ang kanilang mga kanang kamay sa kanilang kaliwang dibdib, yumuko na may taos-pusong mga ekspresyon. Bahagyang itinaas ng Evil Butcher ang kanyang kamay, may nangyari ba sa isla nitong nakaraang 2 araw? Wala naman. Sagot ng isa sa mga nangungunang killer. Manam. Tumango ang Evil Butcher at saka inakay si Manuel Bennett at ang kanyang partido palabas ng airport. Nang makalabas na sila ng airport, si Manuel Bennett at ang kanyang grupo ay pumasok sa isang stretch version na Rolls-Royce, patungo sa palasyo sa gitna ng isla. Ngumiti ang Evil Butcher, Brother Bennett, pagkatapos nating kumain, isasama ko kayo sa paglilibot sa isla. Naniniwala ako na ikaw ay masindak sa magagandang tanawin na iniaalok ng isla. Isang pagbisita ay gusto mong bumalik sa pangalawang pagkakataon. Sumagot si Manuel Bennett, Mr. Butcher, kami na ang manggana sa iyo. Pagkatapos kumain, sinamahan ng Evil Butcher si Manuel Bennett at ang kanyang party para sa isang buong araw na kasiyahan sa paligid ng isla. Kailangang sabihin, lahat ng bagay sa isla ay umalis kay Manuel Bennett na nakakaramdam ng parehong pagkamangha at nabighani. Nagdulot lamang ito ng pagtaas ng kanyang pagkamausisa tungkol sa Violet Headquarters ng 3rd Senior Sister at sa Sacred King Court Headquarters. Sino ang nakakaalam kung gaano kaganda ang Violet Headquarters at Sacred King Court Headquarters dapat? Kinaumagahan. Ang Evil Butcher ay sumama kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kasama sa almusal. Ang lahat ay nag-uusap at nagtatawanan, na lumilikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Sabi ng Evil Butcher, Brother Bennett, akala ko kaya kitang ilibot sa iba pang isla ngayon. Ano sa palagay mo? Sumagot si Manuel, Mr. Butcher, hindi na kailangang magka-problema. Nagsaya kami buong araw kahapon, ngunit dapat na nating simulan ang negosyo. Negosyo. Nataranta ang Evil Butcher, anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Manuel Bennett, sa totoo lang, pumunta kami dito sa pagkakataong ito, una, bisitahin ka, Mr. Butcher. Pangalawa, umaasa kaming makahanap ng cultivation na lugar sa Extreme Northland at isulong ang aming paglilinang. Tumango naman sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates bilang pagsang-ayon. Napag-usapan na ito ni Manuel sa kanila kagabi, at nagkakaisa silang sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalaban na makakaharap nila sa hinaharap ay magiging mas malakas, kaya kailangan nilang agad na pagbutihin ang kanilang paglilinang at lakas. Oh, I see. Sayang naman. I was hoping to show you around for a few more days. Ang Evil Butcher ay umiling, pagkatapos ay nagtanong, Brother Bennett, mayroon ka bang anumang partikular na kinakailangan para sa cultivation na lugar na ito? Sagot ni Manuel Bennett, walang espesyal, kailangan lang maging malamig. The Evil Butcher laughed and said, madali lang ay handle yan. Dadalhin kita mamaya sa Arctic Center. Ang temperatura doon ay ang pinakamababa, na dapat matugunan ang iyong pangangailangan. Maraming salamat. Ipinahayag ni Manuel ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ng almusal, dinala ng Evil Butcher si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama sa isang yate sa Arctic Circle. Kahit na ang klima dito ay sobrang malupit, lahat sila ay mga magsasaka, kaya hindi nila ito masyadong nahihirapan. Sa pagpasok sa lugar ng Arctic Circle, nagpatuloy ang yate ng mahigit kalahating oras at kalaunan ay nakarating sa gitna ng Arctic Circle. Sa buong paligid, ang mga iceberg ay nakakalat sa karagatan, at ang mga tipak ng yelo ay lumutang sa dagat. Marahil dahil sa kaunting polusyon dito, ang espiritual na enerhiya ay napakasagana. Kuya Bennett, paano mo nagustuhan ang lugar na ito? Tanong ng Evil Butcher. Sinabi ni Manuel Bennett ng may kasiyahan, ang ganda talaga ng lugar na ito. Itinuro niya ang isang malaking iceberg sa hindi kalayuan at sinabing, Lily Tisdale, Barden Bard, Prajna Bates, linangin natin ang iceberg na iyon sa susunod na mga araw. Sige. Tumango naman silang tatlo bilang pagsang-ayon. Iniabot ng Evil Butcher kay Manuel ang isang espesyal na ginawang mobile phone, at sinabing, Brother Bennett, wala talagang signal dito, kaya hindi gumagana ang isang regular na mobile phone.
Gayunpaman, ang espesyal na ginawang mobile phone na ito ay maaaring makipag-ugnayan. Kapag natapos mo na ang paglilinang, makipag-ugnayan sa akin, at pupunta ako para sunduin ka. Okay. Kinuha ni Manuel ang mobile phone, itinulak ang sarili sa isang malakas na paglukso, at matatag na lumapag sa kalapit na iceberg. Tumalon din sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates sa iceberg. Kuya Bennett, mag-focus ka sa cultivation mo, hindi kita iistorbohin. Pagkatapos kumaway Palom, umalis na ang Evil Butcher. Pagkaalis ng Evil Butcher, tinanong sila ni Manuel, may gathering spirit pill pa ba kayo? Oo. Sumagot naman silang tatlo. Mabuti naman. Tumango si Manuel, ang espiritual na enerhiya ay sagana dito, ginagawa itong isang perpektong lugar para sa paglilinang. Umaasa ako na makakamit nating lahat ang isang pambihirang tagumpay sa oras na ito. Tiyak na gagawin namin. Kuya Bennett, hindi na ako makapaghintay. Kuya, talagang aabutan ko kayong lahat. Si Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay pawang puno ng fighting spirit. Kabanata 556, Kabanata 556, Patuloy na Tagumpay. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, nakikita ko ang iyong fighting spirit, gumaan ang loob ko. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng ilang spirit stones mula sa storage ring at sinimulang ayusin ang mga ito sa paligid niya. Mr. Bennett, anong ginagawa mo? Curious na tanong ni Prajna Bates. Sumagot si Bennett, plano kong mag-set up ng gathering spirit formation, dito para tulungan ang ating cultivation. Mukhang maganda yan. Tumango si Barden Bard at sinabing, mayaman na ang espiritual na enerhiya dito. Sa tulong ng gathering spirit formation, marahil ay makakamit natin ang magkakasunod na tagumpay. Tumango rin sina Lily Tisdale at Prajna Bates, puno ng pananabik ang kanilang mga puso. Kapag na-set up na ang gathering spirit formation, tumayo si Bennett sa gitna ng formation, tinapakan ng malakas ang kanang paa, at sumigaw. Simulan ang array. Sa isang iglap, na-activate ang gathering spirit formation, naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa, tulad ng mga dumadaloy na ilog, ay patuloy na nagtatagpo mula sa lahat ng direksyon. Si Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay biglang nabuhayan ng loob, bumukas ang kanilang mga butas at nagsimulang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng husto. Matapos matiyak na walang problema sa gathering spirit formation, malakas na sinabi ni Bennett, simulan ang paglilinang. Oo. Sabay-sabay na tugon ng tatlo mula sa Tisdale. Pagkatapos, nakaupo si Bennett na naka-cross-legged sa gitna ng array. Pagkaupo, inilabas ni Bennett ang demonic beast inner dan na nakuha niya sa Well Village at nilunok ito sa isang lagok. Sa isang kisap mata, boom! May mahinang ungol mula sa katawan ni Bennett. Nagsimulang matuno ang demonic beast inner dan, isang napakalaking espiritual na enerhiya ang tumalsik, na tumama sa mga panloob na organo ni Bennett, 8 pambihirang meridian, at 4 na limbs at daang buto. Biglang naging pulang-pula ang balat ni Bennett, at nagumbok ang mga ugat sa buong katawan. Kahit sa extreme cold land na ito, lumabas ang pawis sa katawan ni Bennett. Bukod dito, kumikislap din ang nakasisilaw na golden light sa katawan ni Bennett, makikita pa nga ang isang golden dragon illusion na nakapulupot sa kanyang katawan. Napabulala si Barden Bard, nilunok ni Brother Bennett ang isa pang inner dan, nakakatakot lang. Dati, sa main country Ancient Mountain, nakita niyang lumunok si Bennett ng demonic beast inner dan. Sa oras na iyon, talagang nabigla siya, at iniisip kong sasabog at mamamatay si Bennett. Nang maglaon, napagtanto niya na si Bennett ay isang makapangyarihang magsasaka, pagkatapos ay naunawaan niya kung bakit naglakas loob si Bennett na lunukan ng inner dan. Pagkatapos ng lahat, kadalasan ay ang mga martial artist lamang sa itaas ng Martial King Realm ang nang-ahas na lunukan ng inner dan para sa cultivation. Para sa mga martial artist sa ibaba ng Martial King Realm, ang paglunok sa inner dan ay maaaring humantong sa mga sirang ugat, maging isang talunan, o maging kamatayan mula sa sumasabog na katawan.
Nagulat at natakot din sina Lily Teasdale at Prajna Bates. Nag-aalala sila kay Bennett, kaya tumayo sila at hindi kaagad nagsimulang magtanim. Hanggang sa napansin nilang stable na ang katawan ni Bennett ay nakahinga sila ng maluwag. Pagkatapos, silang tatlo ay nakahanap ng lokasyon sa paligid ng Bennett, nakaupo na naka-cross-legged, at bawat isa ay uminom ng Gathering Spirit Pill. Maya-maya pa ay pumasok na rin silang tatlo sa entering state. Sa operasyon ng kanilang cultivation skills, kumikislap din sa kanila ang mga nakakasilaw na ilaw. Dahil ito ang polar day ng Arctic sa panahong ito. Kaya, laging araw dito, at hindi bumabagsak ang dilim. Mabagal na lumipas ang oras. Hindi ko namalayang lumipas na ang isang araw. Biglaan. Boom! May malakas na dagandong mula sa tiyan ni Bennett. Isang solidong gininto ang liwanag ang biglang sumabog mula sa kanya, at ang kanyang paglilinang sa wakas ay humakbang mula sa kalagitnaan ng yugto ng umaalis na mortalidad patungo sa huling yugto ng umalis na mortalidad. Gayunpaman, pagkatapos ng isang tagumpay, hindi huminto si Bennett sa paglilinang ngunit piniling ipagpatuloy ang paghamon sa susunod na kaharian. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang pagkakataon. Una, ito ay isang extreme cold land. Pangalawa, ang espiritual na enerhiya dito ay napakasagana. Pangatlo, ang Gathering Spirit Formation ay nagtitipon ng espiritual na enerhiya. Pang-apat, nariyan ang Demonic Beast Inner Dan na tutulong. Ang mga pagkakataong nakakatugon sa lahat ng apat na kondisyon ay hindi magagamit sa lahat ng oras. Sa makatuwid, natural na gustong sakupin ni Bennett ang pagkakataong ito at magsikap na makamit ang magkakasunod na tagumpay. Hindi nagtagal matapos ginawa ni Manuel Bennett ang kanyang pambihirang tagumpay. Boom! Isang malalim na dagandong ang umalangaw mula sa ibabang tiyan ni Lily Teasdale. Ang kanyang cultivation ay direktang bumagsak mula sa early stage na Great Grandmaster hanggang sa Great Master mid stage. Di nagtagal pagkatapos ng tagumpay ni Lily Teasdale. Si Barden Bard ay nagkaroon din ng tagumpay. Direktang sumulong din ang kanyang cultivation mula sa early stage na Great Grandmaster hanggang sa Great Master mid stage. Kasunod nila, nakalusot din si Prajna Bates. Ang kanyang cultivation ay sumulong mula sa late stage master hanggang sa Grandmaster perfection. Gayunpaman, matapos mapagtanto ang kanilang mga unang tagumpay, ang trio ni Lily ay hindi huminto sa kanilang paglilinang, ngunit sa halip, kumuha sila ng isa pang Gathering Spirit Pill at ipinagpatuloy ang paghamon sa susunod na kaharian. Lumipas ang oras. Hindi namalayan, dumating na ang ikatlong araw. Sa ikatlong araw, nakamit ni na Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ang kanilang pangalawang tagumpay. Sumulong sina Lily at Barden mula sa Great Master mid stage hanggang sa late stage na Grandmaster. Si Prajna, sa kabilang banda, ay nalampasan ang threshold ng Master para makapasok sa early stage na Great Master. Kahit na ang tatlo sa kanila ay nagnanais na linangin pa at umakyat sa susunod na kaharian, mukhang hindi nila iyon magagawa. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagising ang tatlo ni Lily mula sa kanilang cultivation state. Pagkagising ni Barden, tumawa siya ng malakas, ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ko akalain na makakalusot ako sa dalawang kaharian ng magkasunod. Walang pakialam na tumugon si Lily, sa pagsasalita na parang ikaw lang ang nakagawa ng mga tagumpay sa dalawang kaharian ng magkasunod. Napagtanto mo ba na kami ni Prajna ay gumawa din ng mga tagumpay sa dalawang kaharian? Tinataya ni Barden ang antas ng paglilinang ng dalawa, kinagat ang kanyang bibig, at sinabing, mga hayop ba kayo? Hindi ba pwedeng hayaan nyo lang akong magpakitang gilas kahit isang beses lang? Humalaklak si Prajna at tumugon, Brother Barden Bard, lahat tayo ay sumusunod kay Mr. Bennett. Isang kahihiyan kay Mr. Bennett kung hindi tayo nagtataglay ng ganitong antas ng talento at insight. Talagang. Tumango rin si Lily bilang pagsang-ayon. Sige, sige. Inaamin kong hindi ako kapareha sayo. Walang magawang umiling si Barden Bard, nakakalungkot na hindi natin maipagpatuloy ang ating mga tagumpay. Walang dapat ikaawa. Minsan sinabi sa atin ni Mr. Bennett na para maglinang,
kailangan nating maging matatag at konserbatibo, ang pagmamadali ay maaaring humantong sa mga pagkakamali. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lily sa isang hiwalay na paraan, at pagkatapos ay lumingon kay Manuel Bennett, at sinabing, siguro kung si kapatid na Bennett ay makakasabay sa kanyang lakad at makagawa ng magkakasunod na tagumpay. Ipinakita ni Barden ang mukha na puno ng pananalig, naniniwala ako na talagang magagawa ito ni Brother Bennett. Oo, tiyak na mahuhugot ito ni Mr. Bennett. Tumango din si Prajna. May expectant expression sa mga mata ni Lily, then let's anticipate it. Kasabay nito, sa isang tiyak na rehiyong maritime ng karagatang Atlantiko. Isang magandang maliit na isla na pinangalanang Mother Shore Island, ang sumakop sa lugar na ito ng dagat. Ang punong tanggapan ng Violet, isa sa 4 na top-level assassin organization sa Dark World, ay matatagpuan dito. Dahil sa pagkakaiba ng time zone, gabi na rito. Sa oras na ito, sa isang silid sa ika-6 na palapag ng isang palasyo sa gitna ng isla. Nakasuot ng itim na sutla na pantulog, ang hubog na si Olenna Shawn ay nakaupo sa kama at naglilinang. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay nasa Grandmaster Grade Perfection, ngunit hindi niya nagawang makapasok sa Martial Saint Realm. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanya. Ngunit kung mas nababalisa siya, mas mahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kumatok. Maya-maya lang ay may biglang kumatok sa pinto. Nagulat si Olenna Shawn at sinabing nakakunot ang noo, enter. Bumukas ang pinto ng kwarto at isang babaeng assassin ang sumugod sa kwarto. Leader, may problema tayo. Charming Shadow, anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Olenna Shawn. Ang babaeng assassin, na may pangalang, Charming Shadow, ay nagmamadaling tumugon. Leader, ngayon lang, na-detect namin na 36 na barkong pandigma ang pumasok sa Violet Territory namin nang walang pahintulot namin. Ano? Tumayo si Olenna Shawn, kumikislap ang kanyang mga mata sa malamig na liwanag habang nagtatanong sa matalas na boses, sino ang nang-ahas na pumasok sa Violet Territory natin? Kabanata 557, Kabanata 557, huwag kailanman magbigay. Sagot ni Charming Shadow, hindi pa tayo sigurado, nag-iimbestiga pa ang ating mga tao. Damn it! Ikinuyong ni Olenna Shawn ang kanyang mga kamao at galit na sinabi, may nang-ahas talagang salakayin ang ating organisasyong Violet, tiyak na mayroon silang lakas ng loob. Malamig ding sinabi ni Charming Shadow, kahit sino man ito, kung sasalakayin nila ang ating organisasyong Violet, babayaran natin sila. Sa sandaling ito, may tumawag sa cellphone ni Charming Shadow. Nagmamadaling sinagot ni Charming Shadow ang telepono. Pagkatapos mabitin. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Charming Shadow at sinabing, Leader, nalaman na. Ang Battle Axe Mercenary Organization, Rampaging Python Bounty Hunter Organization, at 7 Kill Hall ang lumulusob sa ating Violet Territory. Bukod sa 3 malalaking organisasyong ito, sangkot din ang 9 na iba pang mersenaryong organisasyon, Killer Organization, at Bounty Hunter Organization. Bilang karagdagan sa 4 top-level assassin organization sa Dark World, mayroon ding 4 na top-level mercenary organizations at 5 top bounty hunter organizations. Ang Battle Axe at Rampaging Python ay kabilang sa 4 na top-level mercenary organizations at sa 5 nangungunang bounty hunter organizations. Tulad ng para sa 7 Kill Hall, bagamat ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Battle Axe at Rampaging Python, maaari rin itong may rank sa mga nangungunang organisasyong mamamatay. Nanlamig ang mukha ni Olenna Shawn, at same time niyang sinabi, Battle Axe, Rampaging Python, 7 Kill Hall. Hindi ko inaasahan na ito ang mga taong ito. Sumimangot si Charming Shadow at sinabing, Leader, ano ba talaga ang gustong gawin ng mga organisasyong ito? Nanlamig ang mga mata ni Olenna Shawn, hindi ba halata? Agresibo ang pagdating ng mga to, dapat gusto nilang agawin ang samahan nating Violet. Ano? Sakupin ang ating Violet Organization.
Nagulat ang mukha ni Charming Shadow, at sinabi niya, hindi ba lalabag ang paggawa nito sa Dark World Peace Regulations? Hindi ba natatakot ang mga organisasyong ito na husgahan? Mula nang lagdaan ang Dark World Peace Regulations ng ilang nangungunang organisasyon sa mundo 10 taon na ang nakararaan, natapos na ang kaguluhan sa Dark World. Bagamat nagkaroon ng patuloy na maliliit na alitan sa pagitan ng mga pangunahing organisasyon, walang malalaking digmaan ang sumiklab. Napabuntong hininga si Olen Sean, sa ngayon, ang mga pangunahing organisasyon ay nagsimulang kumilos sa lalong hindi mapakali na paraan, kasama na ang ilang nangungunang organisasyon na pumirma sa kasunduang pangkapayapaan na ito. Ang matatag na kaayusan ng kapayapaan sa Dark World ay wala na, at natatakot ako na ang hinaharap na Dark World ay madalas na makakakita ng malalaking digmaan. Ang hindi ko inaasahan ay ang Battle Axe, Rampaging Python, at 7 Kill Hall ang manggaguna sa paglabag sa kasunduang ito. Paano nangyari ito? Ang pag-aalala ay lumitaw sa mukha ni Charming Shadow, hindi ba ibig sabihin nito ay ang hinaharap na Dark World ay magiging ganap na kaguluhan? Siguro. Tumango si Olen Sean. Leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Charming Shadow. Dahil naghanap sila ng gulo, sisiguraduhin nating pagsisisihan nila ito. Nanlamig ang mukha ni Olen Sean, at kumulog, maglalabas ako ng 3 utos ngayon. Una, ipatawag ang lahat ng miyembro sa isla upang maghanda para sa labanan. Pangalawa, ipaalam sa mga kalapit na organisasyon na nakahanay sa amin upang suportahan kami. Pangatlo, magpadala ng kahilingan para sa reinforcement sa Slaughter God Temple. I execute agad. Oo. Malakas na tumugon si Charming Shadow at pagkatapos ay nagsimulang tumawag sa telepono para mag-issue ng mga order. Di nagtagal, mabilis na nagpalit ng damit si Olen Sean at lumabas ng kwarto kasama si Charming Shadow. Hating gabi. Malalim at madilim ang gabi. Ang crescent moon ay mataas sa langit. Sa isang maritime na rehiyon 10 nautical miles ang layo mula sa Other Shore Island. 20 barkong pandigman na bakal ang nakaangkla doon, nakahilera sa isang hilera, na bumubuo ng isang kahangahangang kuta ng bakal. Sa itaas ng mga barkong pandigma ay may malalaking watawat na may mga pattern ng kulay lila na bulaklak na lumilipad sa hangin. Ang kubyerta ay napuno ng mga violet killer, kasing dami ng 10,000. Ang bawat isa ay may malamig na ekspresyon, ang kanilang mga mata ay kumikislap na may layuning pumatay. Si Olen Sean ay nakatayo sa isang bakal na barkong pandigma sa gitna, tahimik at walang pakialam na nakatingin sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang mga barkong pandigma ng bakal sa kadiliman, napapalapit mula sa malayo. Sa 36 na barkong pandigma na ito, itinaas ang malalaking watawat, bawat watawat ay naglalarawan ng isa sa 12 simbolo na kumakatawan sa 12 pangunahing organisasyon. Ang mga deck ay napuno ng mga tao, higit sa 30,000 ang bilang. Maya-maya, ang 36 na barkong pandigma na ito ay nagsara, na nakaangkla sa malapit. 3 dayuhang lalaki ang nakatayo sa deck ng nangungunang barkong pandigma. Ang nasa gitna ay isang itim na higanti. Ang itim na higanti ay mahigit 2 metro ang taas, maganda ang pangangatawan, masungit na hitsura, at mabangis. Ang itim na higanteng ito ay si Morris, ang pinuno ng Battle Axe Mercenary Organization, na pinangalanang Battle Axe. Sa kaliwa ni Morris ay isa pang itim na lalaki, mga 1.85 metro ang taas, na may matipunong katawan at matatalas na mata na parang talam. Ang itim na lalaking ito ay si Aputon, ang pinuno ng Rampaging Python Bounty Hunter Organization, na pinangalanang Rampaging Python. Sa kanan ni Morris ay isang puting lalaki sa taas na mahigit 1.8 metro at matipuno ang katawan. Ang puting lalaking ito ay si Robert, ang master ng Slaughter God Temple, na may pangalang Blood Kill. Hahaha, Leader Sean, long time no see. Kamusta ka na? Nakangiting bati ni Robert. Malamig na sagot ni Olen Sean, okay lang ako o hindi ay walang kinalaman sa iyo. Stop trying to ingratiate yourself with me. Napailing si Robert at napabuntong hininga,
Leader Sean, kahit anong mangyari, magkakilala man lang tayo. Hindi ba nararapat na magpalitan ng pagbati? Mataimtim na sinabi ni Olen na Sean, tama na itong walang kabuluhang usapan. Sabihin mo lang sa akin, bakit ka pumasok sa teritoryo namin? Anong gusto mo? Nagsindi ng tabako si Morris at tumawa, Leader Sean, pumunta kami sa oras na ito para ipaalam sa iyo. Mula ngayon, papalitan natin ang Violet Organization. Kung hindi ka lalaban Violet, ginagarantiya namin na maliligtas ang iyong buhay. Siyempre, kung pipiliin mong lumaban, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na tumitig si Olen na Sean, ikaw. Karapat-dapat bang kunin si Violet? Napabuga ng usok si Morris at pumikit, Leader Sean, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip muli. Ngayong gabi, sama-samang kumikilos ang 12 major organizations. Kahit gaano kalakas ang Violet, hindi ka posibleng manalo. Higit pa rito, mayroong isang kasabihan sa East Nation, ang mga nakakaalam ng panahon ay matalino at may kakayahan. Kung kinikilala mo ang sitwasyon at isumite sa amin, maaari mong maiwasan ang isang makabuluhang labanan. Hindi ba mas mabuti iyon? Tinanong ni Olen na Sean ang kanyang mga nasasakupan sa bumang na boses, mga kapatid, gusto ng mga lalaking ito na magpasakop tayo sa kanila. Ano sa palagay ninyo? Huwag sumuko. Patayin, patayin, patayin. Ang lahat ng mga pumatay kay Violet ay umuungal, ang kanilang mga sigaw ay nanginginig sa kalangitan. Tumingin si Olen na Sean kay Morris at malamig na sinabi, narinig mo ba iyon? Walang sinuman sa aking mga tao mula sa Violet ang gustong magpasakop sa iyo. Kaya, mas mabuting itigil mo na ang pag-iisip na iyon. Kung gusto mong lumaban, walang dapat ikatakot si Violet. Huminga ng malalim si Morris at sinabing, kung ganoon, wala nang masasabi. Dahil doon, sumili sa mga mata ni Morris ang mamamatay tao na hangarin ng bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Atake. Sa utos niya. Sabay-sabay na sinalakay ng mga mersenaryo, assassin, at bounty hunter sa 36 na barkong pandigma ang mga pumatay sa Violet. Atake. Itinaas din ni Olen na Sean ang kanyang kamay at ibinaba ito, naglabas ng utos. Atake. Ang mga pumatay kay Violet ay umungal at sumugod. Isang napakalaking labanan sa dagat ang sumiklab sa sandaling iyon. Kabanata 558, Kabanata 558, ang babaeng ito ay hindi simple. Sa pangunguna ni Olen na Sean, siya ay nagmukhang maringal at naglabas ng walang kap-ares na aura ng dominasyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa MA stabbers, at ang kanyang anyo ay mabilis na gumalaw na parang multo sa gabi, na dumadaloy sa kanyang mga kaaway. Swish, swish, swish. Ang mga bahid ng lilang malamig na liwanag ay kumislap sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kasing bilis ng kidlat. Arg! Habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan ng paghihirap, sunod-sunod na figure ang humawak sa kanilang lalamunan at bumagsak sa lupa sa sakit, hindi napigilan ang pagbuhos ng dugo sa kubyerta. Si Olen na Sean ay walang awa, tulad ng isang Diyos ng pagpatay sa mundo, walang humpay na sumusulong. Ang landas na iniwan niya ay puno ng patayan at mga bangkay. Matapos patayin ang halos 100 kaaway, naabot ni Olen na Sean ang harapan ng deck. Itinulak niya ng mariin ang kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay lumundag na parang lunok, lumulutang sa hangin. Sa sandaling ito, mahigit 10 kalaban ang tumalon mula sa tapat ng kubyerta, bumulusok patungo kay Olen na Sean. Hindi sila naniniwala na maiiwasan ni Olen na Sean ang kanilang mga pag-atake habang nasa himpapawid. Mamatay. Si Olen na Sean ay nagpakawala ng malamig na sigaw, at ang MA stabber sa kanyang mga kamay ay patuloy na umindayog palabas. Whoosh, whoosh, whoosh. Bumulwak ang mga tilamsik ng dugo. Ang grupo ng mga kaaway ay agad na napatay at nahulog sa karagatan. Matapos silang patayin sa 1 segundo, tuloy-tuloy na lumapag si Olen na Sean sa deck ng isang barkong pandigma. Tumangala siya sa mga kalaban sa kanyang harapan at sumigaw ng may pag-aalinlangan, halika, kung hindi ka natatakot sa kamatayan, gamulong ka rito. Saglit.
Nanginginig sa takot ang mga mersenaryo, mamamatay tao, at bounty hunters ng 12 pangunahing organisasyon. Ito ba ang kapangyarihan ng Jade-Faced Slaying God? Masyadong nakakatakot. No wonder she's the king of assassins, ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang makipagkompetensya sa ganitong antas ng lakas. Marahil ang mga pinuno lang ang makakaharap sa babaeng ito. Nagsalita ang mga tao sa nanginginig na boses, ang kanilang mga mata ay puno ng layuning pagpatay habang nakatitig kay Olenna Shawn. Ang daming walang kwentang basura. Itinapon ni Morris ang tabako sa kanyang kamay, naglabas ng itim na palakol sa kanyang baywang, at galit na sumigaw, "Lahat kayo ay humarap sa iba, ipaubaya sa amin ang babaeng ito." Oo. Tumango bilang pagsang-ayon ng mga mersenaryo, killer, at bounty hunters, iniiwasan si Olenna Shawn at inatake ang mga assassin ni Violet. Ginalaw-galaw ni Morris ang kanyang leeg at ngumisi, "Leader Shawn, Tara, tingnan ko kung gaano ka talaga kalakas. Patayin." Naglabas ng isang salita si Olenna Shawn, na nag-transform sa isang purple stream ng liwanag, at sisingilan patungo kay Morris. Sa isang iglap, sumugod si Morris upang salubungin ang pag-atake. Sa isang iglap, pareho silang sumaklaw sa layo na mahigit 10 metro, sabay-sabay na inindayog ang kanilang mga MA stabbers at itim na battle axes, na nakatutok sa isa't isa. Klang, klang, klang. Biglang umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog ng banggaan. Lumipad ang mga sparks, at lumabas ang enerhiya at totoong chi. Sa pagharap na ito, sina Olenna Shawn at Morris ay parehong umatras ng 10 metro ang layo sa isa't isa. Bagamat si Olenna Shawn ay ang hari ng mga assassin, si Morris ay ang hari ng mga mercenaries. Ang kanilang mga lakas ay hindi gaanong naiba. Pinatatag ni Morris ang sarili at nakangiting sinabi, "Sa madilim na mundo na ito, ang katotohanan na ang isang babaeng tulad mo ay nagtataglay ng gayong lakas ay talagang pambihira. Leader Shawn, kung magpapasakop ka sa akin at maging babae ko, ililibre ko ang buhay mo." "Anong sabi mo?" Malamig na sagot ni Olenna Shawn, "What are you even worthy of being my man? Tingnan mong mabuti ang iyong sarili sa isang puddle ng umihi, na ang iyong mukha ay tulad ng isang itim na chimpanzee. Masyado kang pangit. At ang lakas ng loob mong sabihin na ililigtas mo ang buhay ko, may kakayahan ka bang patayin ako? You dumb wench, nakikita kong naghahanap ka ng kamatayan." Si Morris ay umungal sa galit, hawak ang kanyang battle axe, patungo kay Olenna Shawn. Klang, klang, klang. Habang tumatakbo siya, walang humpay na yumanig ang pagtapak sa kubyerta. Sa sandaling nagsara sila. Itinaas ni Morris ang kanyang kanang kamay at biglang ibinaba ang battle axe sa kanyang kamay, na hamampas kay Olenna Shawn. Itinaas din ni Olenna Shawn ang kanyang kanang kamay, at sabay, klang, hinaranggan niya ang mabigat na chop na ito. Nang makitang hinaranggan ni Olenna Shawn ang pag-ataking ito, kinuyam ni Morris ang kanyang kaliwang kamao at binomba si Olenna Shawn. Mabilis na itinaas ni Olenna Shawn ang kanyang kaliwang kamay, iniswing ang MA stab, at nag-counter-attack. Boom! Isang mapurol na tunog ng pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Sa ilalim ng nakakatakot na banggaan na ito, napilitang bumalik si Olenna Shawn. At nalaslas ang kaliwang kamay ni Morris na may dagwang sugat. Ang nag-aapoy na sakit ay agad na nagpasimangot kay Morris, at ang pamatay na hangarin sa kanyang mga mata ay lalong naging makapal. "Damn woman, since you refuse to submit, lampoin muna kita, then conquer you, and kill you." Umungol si Morris at muling sumugod kay Olenna Shawn. Si Olenna Shawn ay hindi natakot at direktang hinarap siya. Sa maikling panahon, pareho silang nasangkot sa isang matinding labanan sa deck ng barkong pandigma na ito. Klang klang klang. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw sa karagatan ang nakakakilabot na tunog ng impact at sumasabog na dagandong, na yumanig sa mga nakikinig sa kanilang kaibuturan. Kahit na si Olenna Shawn ay mas mahina kaysa kay Morris sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit sa mga tuntunin ng liksi, si Olenna Shawn ay higit na nakahihigit kay Morris. Kaya, pagkatapos lamang ng ilang dosenang galaw,
si Morris ay nagkaroon ng ilang dagwang sugat sa kanyang katawan, at ang kanyang dugo ay patuloy na umaagos. Sa oras na ito, hindi kalayuan sa deck. Pumikit si Aputon at sinabing, may mga kakayahan talaga ang babaeng ito. Hindi ko akalain na si Morris lang ang hindi kayang talunin siya. Mataimtim na sinabi ni Robert, kung tutuusin, ang babaeng ito ay ang hari ng mga assassin. Kung wala siyang kakayahan, hindi niya makokontrol ang napakalaking organisasyon ng Violet. Sabi ni Aputon, fair na, oras na natin kumilos. Sige. Tumango si Robert bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, isinuot ni Aputon ang kanyang steel knuckles, at gumuhit si Robert ng isang hubog na kutsilyo. Sabay silang gumalaw at sumugod kay Olenashon. Klang! Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang tunog ng banggaan ng metal at bato mula sa deck sa hindi kalayuan. Ang stab na inindayog ng kanang kamay ni Olenashon ay bumangga ng malakas sa battle axe ni Morris. Ang bakal na kubyerta sa ilalim ng kanilang mga paa ay patuloy na bumagsak at nabibitak. Ngumuso si Morris, Leader Sean, bagamat hindi kita kayang patayin, huwag mong asahan na papatayin mo ako. Nang walang anumang paghinto, binaligtad ni Olenashon ang kanyang kaliwang kamay, at ang stab sa kanyang kamay ay umikot, tumusok patungo sa dibdib ni Morris. Masyadong mabilis ang pag-ataking ito, napakabilis kaya hindi nakapag-react si Morris. Ngunit, sa sandaling ito, sumugod na sina Aputon at Robert at naglunsad ng magkasanib na pag-atake kay Olenashon. Naninikip ang puso ni Olenashon, at niyugyug niya ang buong katawan. Sa isang kisap mata, whoosh whoosh whoosh. Sunod-sunod, ang mga kutsilyong lumilipad na hanggang daliri ay sumirit mula sa baywang sa likod niya, na nakabalot sa purple na true chi, at bumaril kay Aputon at Robert. Nakikita ang lumilipad na mga kutsilyo na paparating na parang kidlat. Parehong nabigla sina Aputon at Robert, at sabay nilang ibinaba ang kanilang mga kamao at mga hubog na kutsilyo para gumanti. Ding ding ding. Patuloy na tumunog ang sunod-sunod na matinding banggaan. Sunod-sunod ang lumilipad na kutsilyo ng dalawa. Gayunpaman, napaatras din ang dalawa sa lakas ng mga lumilipad na kutsilyong ito. Gayunpaman, sinamantala ni Morris ang pagkakataong ito para umatras. Salamat, mga kapatid. Nagpasalamat si Morris sa dalawa. Hindi kailangang maging magalang. Ikanaway ni Aputon ang kanyang kamay at sinabing, napakalakas ng babaeng ito, at baka hindi natin siya matatalo ng mag-isa. Magsanib puwersa tayo. Sige. Tumango si Morris bilang pagsang-ayon. Matiim na tinitigan ni Olenashon ang tatlo, at sinabi ni Zin, kung gusto mong magsanib puwersa para patayin ako, maaari mong subukan. Kabanata 559, Kabanata 559, Labanan hanggang kamatayan. Patayin. Sabay-sabay na umungal sina Morris, Aputon, at Robert, inaatake si Olenashon. Sa tatlong lalaking ito, sina Morris at Aputon ay halos pantay sa lakas, habang si Robert ay medyo mahina. Gayunpaman, ngayong nagsanib puwersa na ang tatlong lalaking ito, natural na napakalaki ng resulta ng battle power. Gayunpaman, walang bakas ng takot ang mga mata ni Olenashon. Sa isang iglap, bumangon siya upang salubungin ang pag-atake. On her way to confront them. Ikanaway ni Olenashon ang kanyang kamay. Whoosh! 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 Ang 12-dosenang mga lumilipad na kutsilyo na nakalatag sa kubyerta ay biglang bumaril sa langit, na naghahadya sa tatlong lalaki. Mula sa kanyang manggas, naglipad din ng isa pang dosenang lumilipad na kutsilyo, lahat ay nakatutok sa tatlong lalaki. Sa isang iglap, mahigit sa 30 lumilipad na kutsilyo ng magkasama, nakahawig ng mga guhit ng lilang kidlat, na napunit sa langit, nakamamatay na matalas. Sina Morris, Aputon, at Robert ay hindi nag-atubili na humarap, itinaboy ang mga lumilipad na kutsilyong tumutusok sa kanila. Tulad ng 30 o higit pang lumilipad na kutsilyong ito ay tinaboy. Naabot na ni Olenashon ang tatlo at sabay na iniwas ang stab sa kanyang kamay sa kanilang mga lalamunan. Mabilis ang reaksyon ni Morris at ng kanyang mga kasama.
Ang isa ay may hawak na palakol sa labanan, ang isa ay nakalapag ng isang suntok, at ang isa ay nagwagayway ng isang hubog na kutsilyo, lahat ay gumaganti. Khlang! 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 Bagamat mabangis ang pananakit ni Olenashon, matagumpay pa rin itong naharang ng tatlong lalaki. Matapos harangin ang pag-atake ni Olenashon, napailing ang tatlong lalaki. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang biglang sumabog at lumundag patungo kay Olenashon. Hindi nakatiis si Olenashon. Nagpakawala siya ng mahinang ungol at diretsyong napaatras. Dagdag pa rito, ilang sugat ang tinadtad sa katawan ni Olenashon, na nagpabuga ng dugo, isang tanawin na tumama sa takot sa puso ng isang tao. Hahaha! Tumawa ng buong puso si Morris, at buong galit na sinabi, Leader Sean, ngayong nagsanib puwersa na tayong tatlo, wala kang pagkakataon laban sa amin. Dapat kang sumuko kaagad. Mapanuksong sagot ni Olenashon, kayong tatlo. Kung tutuusin, kayo ang mga tagapamahala ng tatlong malalaking organisasyon, ngunit ngayon ay walang kahihiyang nakikipagtulungan kayo upang harapin ako, isang babae, gaano ka Jose? Malamig na sinabi ni Morris, ang mga patakaran ng madilim na mundong ito ay palaging ganoon. Ang batas ng gubat, kaligtasan ng pinakamatibay. Hanggat ang isang tao ay maaaring makamit ang kanyang mga layunin, anumang paraan ay magagamit namin. Hindi mo pa ba naiintindihan ito? Talaga. Olenashon gave a chill smile, saying, then bring it on. Kahit mamatay ako, kakalagkarin ko kayong tatlo kasama ko. Mabangis na wika ni Morris, kaming tatlo ang kasama mo sa kamatayan, hindi ka karapat-dapat. Sabi ni Aputon, stop talking nonsense with her, bilasan natin siyang patayin. Isang malaswang ngiti ang ibinigay ni Robert at sinabing, napakaganda ng babaeng ito, napakalaki ng katawan, sayang kung patayin na lang natin. I-incapacitate muna natin siya, have a good time, at pagkatapos ay hindi pa huli ang lahat para patayin siya. Sinabi ni Morris, sinusuportahan ko ang panukalang ito. Magaling, gawin natin iyan. Tumango rin si Aputon bilang pagsang-ayon. Agad namang kumilos ang tatlo at mabilis na sumugod kay Olenashon. Galit na sigaw ni Olenashon, kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat na maging hari ng mga asasin. Sa mga salitang ito, lumundag din si Olenashon at sinugod ang tatlong lalaki. Sa isang kisap mata, sarado na naman ang distansya ni Olenashon sa tatlong lalaki. Buong lakas na ibinato ni Morris ang battle axe sa kanyang kamay, tinamaan ang Olenashon na iyon. Naikuyong ni Aputon ang kanyang mga kamao, patuloy na sumisigaw ng lakas mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagdulot ng isang malakas na suntok. Si Robert naman ay winigiway ang curved knife sa kamay, nilaslas si Olenashon. Ngunit nang malapit na sila sa kanya. Khlang! Malakas na inilunsad ni Olenashon ang sarili sa langit, na tumataas sa taas na mahigit 10 metro sa ibabaw ng lupa. Ang mga pag-atake ng tatlong lalaki ay tumama sa manipis na hangin, gumawa ng malulutong, sumasabog na ingay. Nang maabot ang langit, sumandal sa ere si Olenashon, pinitik ang kanyang mga kamay, at itinulak pababa ang kanyang stab patungo sa tatlong lalaki sa ibaba. Sa sandaling ito, ang saksak na itinutulak pababa ay parang 2 lilang bolts ng kidlat, na galit na naglalalas pababa. Umalis ka na dali. Sigaw ni Morris na mabilis na umiwas. Hindi rin nag-atubili sina Aputon at Robert, na hinayla ang kanilang mga sarili pabalik. Sa sandaling si Morris at ang kanyang partido ay umaatres. Isang malakas na, boom, ang narinig. Ang steel-crafted deck ay parang tofu, na halos direktang binuksan. Nakita na ang pag-ataking ito ay hindi nakuha. Napatapak ng husto si Olenashon sa lupa. Ang mahigit 30 lumilipad na patalim na nahulog sa paligid ay agad na pumailang lang muli, bumaril patungo sa trio ni Morris. Counter-strike! Sigaw ni Morris, patuloy na pinuputol ang labanan na palakol sa kanyang kamay. Sina Aputon at Robert ay patuloy ding naghagis ng mga suntok, nag-uundayan ng mga kutsilyo, na pinaalis ang lahat ng paparating na lumilipad na kutsilyo.
Sinamantala ni Olenesion ang gap na ito para maningil kay Morris. Hanggat ang isa ay ibinaba muna, ang natitirang dalawa ay hindi gaanong abala. Gayunpaman, habang sinisingil ni Olenesion si Morris, sumugod na sa kanya sina Aputon at Robert. Nagsimula na naman ang laban. Bagamat malakas si Olenesion, nahirapan pa rin siyang makitungo sa tatlo ni Morris ng sabay-sabay. Kaya, sa mabangis na labanang ito, si Olenesion ay nagsimulang bumagsak, at ang kanyang mga pinsala ay lalong lumala. Gayunpaman, kahit na may mga posibilidad laban sa kanya, si Olenesion ay hindi umatras, determinadong lumaban hanggang sa wakas. Kailangan niyang maghintay hanggang sa dumating ang backup. Samantala, Extreme Northland, ang gitnang lugar. Sa itaas ng iceberg na halos 100 metro ang taas. Si Manuel Bennett ay nasa entering state pa rin, sinusubukang makapasok sa susunod na kaharian. Si Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay nagbabantay sa malapit, na nagpatuloy sa kanilang paglilinang habang nagsisilbing mga tagapagtanggol ng batas ni Manuel. Sa sandaling ito lang, isang malalim na dagandong. Ang iceberg na sinasakyan nila ay biglang yumunig ng marahas. Maging ang mga nakapaligid na iceberg ay nagsimulang manginig. Bumagsak. Nagsimulang kumulo ang tubig dagat. Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay biglang nagising. Damn! Napakunot ang noo ni Barden, anong nangyayari, bakit umuuga ang iceberg? Si Mr. Bennett kaya ay malapit ng lumusot. Sigaw ni Prajna Bates, mabilis na lumingon kay Manuel Bennett sa gitna ng malaking bato ng yelo. Napatingin din sina Lily Teasdale at Barden Bard. Nakita nila ang ginintoang liwanag na kumikislap kay Manuel Bennett na lalong nakakasilaw. Ang Golden Dragon illusion na umiikot sa paligid niya ay naging mas malaki rin. Damang-dama pa nila ang pag-agos ng parang torrent pressure at aura na bumulwak mula sa katawan ni Manuel Bennett. Damn! Napuno ng takot ang mga mata ni Barden Bard, at sumigaw siya, tumakbo, tumakbo kadali. Pagkatapos sumigaw, tumalikod si Barden para tumakbo. Mabilis na sumunod sina Lily Teasdale at Prajna Bates. Nang marating na nila ang gilid ng iceberg, itinulak nila ng malakas ang kanilang mga paa at tumalon patungo sa isa pang iceberg 100 metro ang layo. Ngunit nang sila ay tumalon sa himpapawid, umuungol. Biglang iminulat ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, isang pagsabog ng gininto ang liwanag na nagniningning mula sa kanyang mga pupil, at umungol siya patungo sa langit, ang dagandong ay umaalingaw-ngaw na parang Nine Heavens Dragon chant. Ang susunod na segundo, isang sinag ng gininto ang liwanag na direktang bumaril sa kalangitan, na nagpapakalat sa layer ng ulap sa itaas. Tapos, boom, boom, boom. Ang halos 100 metrong taas ng iceberg ay hindi na nakayanan at direktang bumagsak at sumabog. Malaking dami ng mga batong yelo ang lumipad palabas sa lahat ng direksyon. Kumalat din ang mga alon ng hangin, na parang mula sa pagguho ng bundok o tsunami. Kabanata 560, Kabanata 560, Pangatlong Senior Sister, Hintayin Mo Ako. Si Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates, na lumulokso sa hangin, ay direktang pinasabog sa kalapit na iceberg ng shockwaves at ilang beses na gamulong paakyat sa burol bago huminto. Holy shit, Kuya Bennett, kailangan mo bang maging napakadrama? Si Barden Bard ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit habang siya ay bumangon mula sa lupa. Nagpakawala rin ng hininga sina Lily Teasdale at Prajna Bates, at pagkatayo, tiningnan ang gumuho at sumabog na iceberg. Sa sandaling ito, sa lugar ng pagsabog ng iceberg, ang yelo at mga bato ay lumipad ng magulo, at ang malalaking alon ay lumundag sa kalangitan, kasama ang mga tipak ng yelo sa dagat na inihagis sa hangin. Ang buong eksena ay hindi kapani-paniwalang nakakagulat, na iniwan si Lily Teasdale at ang iba pa na tulala. Nang ang yelo at mga bato ay nagkalat at ang mga alon ay naging mga patak, ang lahat ay bumalik sa kalmado. Tumangala silang tatlo, at nakita ang isang slim figure na nakatayo sa isang piraso ng yelo, naliligo sa sikat ng araw, kumikinang sa ningning. Si Manuel Bennett iyon. Kuya Bennett. Mr. Bennett.
Kumaway at sumigaw sina Barden Bard, Lily Teasdale, at Prajna Bates. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett, at habang naghahanda siyang sumama sa tatlo pa, napansin niyang may kumikinang sa malapit na dagat. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay. At ang kumikinang na bagay na iyon ay pumailan lang sa langit, na damapo sa kanyang kamay. Ito ay isang malakristal na bulaklak, na nagpapalamig ng buto at mayaman sa espiritual na enerhiya. Ito kaya ang Ice Divine Flower. Agad namang natigilan si Manuel Bennett. Sa masusing pagsisiyasat, natitiyak ni Manuel Bennett na ito nga ang Ice Divine Flower. Ang Ice Divine Flower ay isa sa mga panggamot na materyales na kailangan para pinuhin ang spirit condensation peel. Ngayong mayroon na siyang 7 stars grass, red spirit root, dragon scale fruit, earth fire lotus seed, at purple golden vine, kasama ang Ice Divine Flower na ito, dalawa na lang na uri ng medicinal materials ang kakailanganin. Hindi niya inaasahan na hindi lamang siya magkakaroon ng dalawang magkasunod na tagumpay sa kaharian at makamit ang transcending the departing mortality great perfection, ngunit makakakuha din siya ng Ice Divine Flower. Ito ay talagang isang hindi inaasahang kagalakan. Habang hawak ang Ice Divine Flower, tumalon si Manuel Bennett ng ilang beses at nakarating sa iceberg kung saan naroon si Lily Teasdale at ang iba pa. Agad namang sumugod ang tatlo. Brother Bennett, nagkaroon ka na ba ng breakthrough sa iyong cultivation? Mabilis na tanong ni Barden Bard. Tumango si Manuel Bennett, syempre mayroon ako, at tulad ninyo, magkasunod na nasira ko ang dalawang kaharian. Kuya Bennett, walang iba kundi ikaw. Nag-thumbs up si Barden Bard kay Manuel Bennett. Sina Lily Teasdale at Prajna Bates ay nakatingin din kay Manuel Bennett na may paghanga sa kanilang mga mata. Bago ang kanyang cultivation breakthrough, sapat na ang lakas ni Manuel Bennett. Ngayong nakalusot na siya sa dalawang magkasunod na kaharian, malamang na mas nakakatakot ang kanyang lakas. Kuya Bennett, ano ang magandang bagay na iyon sa iyong kamay? Tiningnan ni Prajna Bates ang Ice Divine Flower sa kamay ni Manuel Bennett. Sinabi ni Manuel Bennett, sinabi ko na sa inyo noon, hindi ba? Plano kong pinuhin ang spirit condensation peel. Ang Ice Divine Flower na ito ay isa sa mga panggamot na materyales na kailangan para pinuhin ang spirit condensation peel. Nakikita ko. Tumango si Barden Bard bilang realisasyon at nagtatakang nagtanong, Brother Bennett, saan mo nakita itong Ice Divine Flower? Sumagot si Manuel Bennett, ang Ice Divine Flower na ito ay maaaring tumubo sa malaking bato ng yelo na kakasabog lang. Buti na lang at sumabog ang iceberg, kung hindi, talagang namiss natin itong Ice Divine Flower. Sabi ni Lily Teasdale, anyway, medyo marami na kaming napala sa trip na ito, kaya hindi naman sayang. Tumango si Manuel Bennett, inilagay ang Ice Divine Flower sa kanyang storage ring, at sinabing, 3 araw na tayo rito, oras na para bumalik. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang espesyal na gawang mobile phone, naghahanda na makipag-ugnayan sa Evil Butcher. Ngunit sa sandaling ito, isang yate ang mabilis na pumasok mula sa isang malayong lugar, papalapit sa iceberg. Mukhang natarante si Evil Butcher, Kuya Bennett, anong nangyari? May nakita akong pagsabog sa paligid. Ang mga nasa yate ay nakatingin sa grupo ni Manuel Bennett na hindi makapaniwala. Hindi nagtagal, nakita nila ang pagsabog dito mula sa malayo, nang walang ideya kung ano ang nangyari. Oh, ito ay ilang ingay lamang na dulot ng isang pambihirang tagumpay sa paglilinang, nakangiting sabi ni Manuel Bennett. Mr. Butcher, your arrival is quite timely. Katatapos lang ng training natin at dumating ka na. Sumagot si Evil Butcher, Little Brother Bennett, hindi pa nagtagal, nakatanggap ako ng distress signal mula kay Violet. Plano kong iligtas ang grupo, kaya naisipan kong ipaalam sa iyo bago tayo umalis. Nang marinig ang sinabi ni Evil Butcher, biglang nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, at napasigaw siya sa gulat, anong nangyari kay Violet? Noon pa lang, 12 organisasyon ang naglunsad ng pag-atake kay Violet, na naglalayong sakupin ang teritoryo ni Violet. Nasa nalalapit na panganib si Violet, kaya nagpadala sila ng kahilingan para sa tulong sa ating Slaughter God Temple.
Kung tutuusin, kami ang Slaughter God Temple at si Violet ay palaging magkakampi. Sumagot si Evil Butcher at curious na nagtanong, "Anyway, little brother Bennett, bakit ka nabalisa?" Malungkot ang mukha ni Manuel Bennett, "The leader of Violet is my senior sister." Ano? Natigilan si Evil Butcher, "Brother Bennett, ibig mong sabihin si Jade-faced slaying god Anthea Sean ang senior sister mo?" Oo. Tumango si Manuel Bennett. Nagulat si Evil Butcher, "Diyos ko, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang balitang ito." Nakakagulat. Agad na sinabi ni Manuel Bennett, "Mr. Butcher, hindi ngayon ang oras para magulat. Bilasan mo at dalhin mo ako kay Violet. Gusto kong iligtas ang senior kong kapatid." Galit na sinabi ni Barden Bard, "Damn it, ang sinumang maglakas loob na mang-api kay Sister Stanley Wheeler ay humihingi ng kamatayan." May galit din sa mga mata nina Lily Teasdale at Prajna Bates. Si Anthea Sean ay naging napakabait sa kanilang lahat, at matagal na nilang itinuturing siyang nakatatandang kapatid na babae. Ngayong narinig nilang may nang-aapi kay Anthea Sean, natural na galit sila. Sinabi ni Evil Butcher, "Sige, bilasan mo at sumakay ka sa bangka." Mabilis na sumakay ang apat sa yate. Di nagtagal, tumulak ang yate, patungo sa Ice Island kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Slaughter God Temple. Pagdating sa Ice Island, nakita nila ang 18 barkong pandigma na nakadaong sa dalampasigan. Ang mga deck ay napuno ng mga mamamatay tao mula sa Slaughter God Temple, na may kabuuang mahigit 5,000 tao. Kalahati sa kanila ang naiwan sa isla para sa pagtatanggol. Ang mga malalaking watawat na naglalarawan ng mga dagwang butcher knife ay lumipad sa hangin, na nagpapakita ng kanilang kahanga-hanga at malakas na presensya. Napabulala si Barden Bard, "Holy moly, napakahusay. Napakaraming barkong pandigma at mga tao ang nagtipon ng sabay-sabay." Si Manuel Bennett, Lily Teasdale, at Prajna Bates ay namangha rin sa nakita. Sinabi ni Evil Butcher, "Walang halaga ang sukat na ito kumpara sa ilang nangungunang organisasyon sa Dark World. Sapat na ang usapan, mabilis tayong sumakay sa barko at maghanda sa pag-alis." Sige. Malakas na tumango ang grupo ni Manuel Bennett, sumunod kay Evil Butcher at sumakay sa nangungunang barkong pandigma. "Maglayag ka." Ikanaway ni Evil Butcher ang kanyang kamay, nagbigay ng utos. Sabay-sabay na nagsimula ang 18 barkong pandigma, na humahampas sa mga alon patungo sa Violet Headquarters. Si Manuel Bennett ay mukhang balisa, kinuha ang kanyang mobile phone, at gumawa ng ilang mga tawag kay Anthea Sean, ngunit wala ni isa sa kanila ang dumaan. Ito ay sapat na upang patunayan na ang sitwasyon sa Violet ay lubhang kritikal. May nag-aalalang mukha, nagtanong si Manuel Bennett, "Mr. Butcher, maaari ba tayong makarating sa oras?" Sumagot si Evil Butcher, "Bagaman ang Violet Headquarters ay medyo malayo sa ating Slaughter God Temple Headquarters, may shortcut na makakatulong sa amin na makarating sa Violet Headquarters sa lalong madaling panahon. Sana, makarating tayo sa tamang oras." Tumango si Manuel Bennett, nakakuyom ang kanyang mga kamao. "Third senior sister, hintayin mo ako."